Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa amang parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na iligtas po tayo at ingatan sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga hidden agenda o malamang merong corruption na nangyari po dyan sa tinatawag na protected area ng Bohol po, yung tinatawag nating Chocolate Hills, na pinayuan po yan ng resort, ng mga swimming pool. So talagang ang pakay po talaga dyan ay mag-business, kumita sa siguro nga maraming mga turista o customer po ang pupunta dyan kasi nga po napakaganda talaga ng views ng ating Chocolate Hills po, mga kababayan. Kaya lang ang problema, mga kababayan, natuklasan po yan na yung protected areas po ay kumbaga wala pong ini-issue na approval na galing po sa DENR, yung tinatawag pong Environmental Compliance Certificate po or ECC kung tawagin po yan. So nangyayari po dyan parang nagkakaroon ng mga turuturuan kung sino may kasalanan at kung sinong sisihin kung paano po naipatayo yung resort na yan po, mga kababayan. So bagamat yung lupa po ay legitimate na may titulo sa may-ari, pero matagal na po palang sinabi yan na yan po ay protected areas, na kahit na yan ay pag-aari nyo pa o may titulo po ang lupang yan, ay hindi po pwedeng tayon po yan ng mga business establishment o yung tinatawag na resort po, mga kababayan. Nakakalungkot po, mga kababayan, hindi lamang po ang Chocolate Hills, napakarami pa po niyan mga hidden agenda na nagaganap po mga nakaraan at present and in the future, na mga hidden agenda po na ngayon na basta pumita lamang ng salapi ay gumagawa po ng lahat ng mga paraan upang may sakatuparan po ang kanilang mga layunin na business o kumita po ng salapi po kahit wala pong mga approval po, mga kababayan. So magpapatuloy po yan, mga kababayan, at ang balita ko po ay hindi lamang po ordinary tao po ang involved po dyan, pati po mga sa ibang parte po ng ating bansa ay hindi involved po dyan ang mga matataas po na opisyal ng ating gobyerno, mapa-local or national. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi po kasi nakikita ng mga batas ang mga ginagawa po nila, mga kababayan. So yan po ang problema. Kaya nagpapatuloy po ang mga hidden agenda, mga illegal business, illegal transaction at corruption, mga kababayan. So halata naman po, mga kababayan, na hindi po may tatayo po yan kung wala po nag-approve dyan, yung mga business permit, yung barangay permit o yung mayor's permit at yung at ibang ahensya pa ng ating local and national government. So sa totoo lang, kailangan meron pong managot, mga kababayan. So yan po talaga ang problema ng ating present system, na mga batas po ay pawang nangungusap lamang at hindi po nakakakita ng mga actual na paggawa po ng crimes and corruption o mga hidden agenda o illegal business, mga kababayan. Kaya nga po nakakalungkot, napakaraming pera po ang nawawala dyan sa ating gobyerno. Kaya nga tama nga po yung sinabi ng isang senatorial 2019 na napakarami po natin pera at almost 37% lamang ang tax collection po ng BIR, mga kababayan. So yung 87 ay nasaan na po yun. So lahat po yun na pupunta po sa corruption. So yun po ang problema po natin. Kaya
Ang bottom line, ang nakakaawa po dyan ay ating bansa at syempre ang ating pong mamayan na naapektuhan po, lalo na kapag meron pong pagtaas po ng gasolina, pagtaas po ng mga bilihin. So, nararamdaman po yan na katulad ko ng ating mga mahihirap na mamamayan. Pero yan po ay hindi po nararamdaman yan ng mga mahilig kumita sa iligan o yung mga may kaya. Hindi po mararamdaman po pagtaas po ng mga bilihin po, mga kababayan. Kaya nga po, under the laser support fortress, yung ating pong na-discover, na-invento at na-resto po noong February 2019 ay hindi na po pwedeng mangyari po yung mga ganyang mga hidden business o hidden agenda, kasi nga po makikita po yung real time, kasi yung kung sino po ang kumita po dyan, yung mga lagayan po, mga ayusan, mga dokumento, lagi po involved po dyan ang pera po, mga kababayan. Kaya nga po nagsusumika po tayo sa pamamagitan po itong ating pagpo-post ay maintindihan po ng mga tao na meron pong solusyon sa corruption po, mga kababayan, sa mga hidden agenda, mga business na hindi nakikita na illegal, lalo na yung corruption, yung illegal drugs. So kaya po yan na wakasan po ng ating laser support. Kaya nga nakakalungkot po, mga kababayan, ay napakarami pong involved po dyan ng mga local and national servants of government na sila po ay gumagawa po ng mga hidden business po dyan sa anong paraan. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng mga pagbaha, gawa nga po nang nagkakaroon po tayo ng illegal logging o illegal quarrying o illegal mining, gawa nga po ng hindi po kasi nakikita ng ating mga batas ang gumagawa po niya. Mapaligal o mapa-illegal, mga kababayan, ay makikita po ng ating gobyerno just in case na may sakatuparan na po ang laser support, nawawakas po sa crimes and corruption, mga kababayan. So, at kaya nga nagsusumikap din po tayo by October 2024 ay magpapail po tayo ng certificate of candidacy, pangatlo na po ito. Naway hindi po tayo makasama sa tinatawag na kumbaga yung hindi makakasama po sa final listing po ng senatorial candidate po, mga kababayan. So yan lamang po, at ingat po tayo lahat, mga kababayan.